Lolo, ang kapal naman ng mukha mong sabihing Gen Z ka. Totoong Gen Z naman talaga ako. Hindi kita niloloko. Huwag ako. Layuan mo ako. Tatawag na ako ng pulis. Ginoo, maaari po bang makita ang inyong ID? Natigilan ang matanda. Alam niya kung ano iyon. Mayroon nga niya noong panahon ng Republika. Agad siyang may dinukot na isang ID mula sa kanyang damit. Medyo natulala ang pulis nang makita niya iyon. Natitiklop ang ID at may mapusyaw na asul na pabalat. Kahit paano mo tingnan, hindi talaga siya mukhang ID. Sertipiko kaya ito ng isang veterano. Pero nang tingnan niyang mabuti, napansin niya na isa pala itong ID mula sa Republika ng Great Sia. Ang pangalan ng matanda ay Suzuan. Saan mo naman to napulot? Sa tiyan ng mga Antigo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Bilisan mo, ilabas mo na ang totoong ID mo. Napatingin si Suzuan sa ID na hawak ng pulis at hindi napigil ang mamangha. Wala akong ganito. Maganda ang pagkakagawa ng ID ninyo. Ilang taon at ilang sensus na ang lumipas, paanong nakalusot ka? Nagsimula ng mainis ang pulis. Dahil matanda na ang lolo. Naging magalang siya noong una. Pero kapag hindi nakikipag-cooperate ang kausap, kahit sino naman may inis, di ba? 70 o 80 taon na ang nakalipas. Napakagulo ng panahong iyon, kaya nagtago ako sa mga bundok. Hindi ko alam kung ano yung census na sinasabi ninyo. Ipinanganak ako noong taong 1900. Ngayon, 124 na taong gulang na ako. Tingnan mo pa, tiningnan ng pulis ang ID mula sa panahon ng Republika na nasa mesa. Nakasulat nga na ipinanganak siya noong taong 1900. Kaya may problema ba kung sabihin kong taga-o ako? Sa sandaling iyon, napatingin din ang campus bell na si So Ching-yu kay Suzuan. Tinanong niya kasi dati si Suzuan kung ilang taon na ito. Kung taga-90s ba siya o taga-o. At sinabi ni Suzuan na napakatanda na niya. Hindi alam kung ano ang tawag sa mga pinanganak noong dekada 90. Mga Gen Z, kapag nahaharap sa ganitong tanong, karamihan ng tao ay iisipin na nagbibiro lang ang kausap nila. Kaya nakipagbiruan na rin si So Ching-yu. Sabi niya, lahat daw ng pinanganak pagkatapos ng taong 2000 ay Gen Z. Sabi ni Suzuan, kung ganoon, Gen Z daw siya. Napangiti ang pulis habang nakatingin kay So Ching-yu. Mukhang hindi naman nagsisinungaling itong si Lolo. Aba, mukhang isang malaking kalituhan lang pala to. Isa nga talaga siyang Gen Z. At marahil, siya na ang pinakamatandang Gen Z sa buong mundo. Pero mas mabuting i-report muna sa nakatataas para makumpirma. Napahawak na lang sa noo si So Ching-yu, hindi na alam ang sasabihin. Ano bang nagawa kong kasalanan? 120 taong gulang na Gen Z. Yun pala, lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Kahit na hindi hadlang ang tangkad at hindi problema ang edad. Pero subukan mo kaya ang 100 taong agwat sa edad. Maya-maya, nakatanggap ng tawag ang pulis mula sa hepe. Oh, Zhang, yung ID na ipinadala mo kanina. Nakita mo ba ang serial number? Tiningnan ng pulis ang ID na ibinigay ni Suzuan. Ang numero ay 008. Ang aga naman palang nagparehistro ni Lolo. Alam niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kanina lang, medyo masama ang trato niya sa matanda dahil hindi ito nakikipagtulungan. Naramdaman din ni Hepe Go ang kaba ni Officer Zhang. Huwag kang masyadong mag-alala, marami nang nagbago sa paglipas ng panahon, iba na ang namumuno. Kung hindi dahil doon, ang isang taong tulad niya, kahit gustuhin nating sipsipin, wala tayong karapatan. Kung bago ang ID ng New Sia, ganyang numero pa rin ang gamit niya. Isa na siyang napaka-importanteng tao. Gawin mo lang kung ano ang dapat gawin. Basta huwag mo siyang gagalitin. Ikaw na ang bahala kung paano mo yan hahawakan. Hanggang ngayon, wala namang lumulutang na kahit sino. Marahil ang puwersa ng mga talunan ay hahayaan na lang malibing sa alabok ng kasaysayan. Naintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala. Hepe, aayusin ko po ito. Ngayong kumpirmado na kung totoo o hindi. Naging malumanay na ang pakikitungo ng pulis. Lolo, wala naman pong problema sa mga dokumento nyo. Napa-HMP na lang si Suzuan. Teka lang, may anak ako, ang pangalan niya ay Su Chengshan. Hindi ko lang alam kung buhay pa ba siya o patay na ngayon. Kung wala na siya, maaari nyo ba akong tulungang hanapin ang mga kaanak ko? Hawak ko rito ang litrato niya pati na rin ang titulo ng lupa sa dati naming bakuran. Walang problema yan, Lolo. Kung sakali pong wala na kayong mahanap na kamag-anak, maaari namin kayong ihatid sa Home for the Aged. At mabibigyan kayo ng mga benepisyo para sa mga maralitang senior. Huwag na, hindi na kailangan. Umiling si Suzuan at tumanggi. Alam na niya ang tungkol sa mga Home for the Aged noon pa. Panahon pa lang ng Republika ay meron na niyan. Sa pagkakataong iyon, naglabas si Su Ching-yu ng isang kapirasong papel at iniabot ito sa kanya. Lolo, narito sa papel ang contact details ko. Sa susunod po, marami pa sana akong gustong itanong sa inyo tungkol sa mga pinag-aaralan ko.
Sa totoo lang, hindi naman talaga natin pinag-usapan na magkaroon ng relasyon, di ba? Kaya lang, noong wala pa akong kaalam-alam sa totoo, may gusto talaga ako sa inyo. Nagsimula ng magtapat ng nararamdaman si Su Qingyu. Hindi niya kayang tiisin na basta nalang putulin ang ugnayan nilang dalawa. Ang ibig niyang sabihin, sa hinaharap ay pwedeng maging guro niya si Su Zuan. Sa katunayan, ang mga pag-uusap nila ay laging tungkol sa mga aralin. Wala pa namang formal na pag-amin mula sa kahit kanino. Noong una, hindi rin naman ganoon ang iniisip ni Su Zuan. Pero talagang napakaganda naman kasi ni Su Qingyu. Ang amo ng mukha niya. Talo pa ang kagandahan ng mga naging asawa niya noon. Nakangiting tumango lang si Su Zuan at hindi na nagsalita. Sige po lolo, maghintay na lang po kayo ng balita rito. Kung sakaling hindi mahanap ang mga kamag-anak nyo, ako na mismo ang mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo. Maya-maya lang, lumipas ang 30 minuto. Nagdala na ng balita ang pulis. Lolo, nahanap na po namin ang mga kaanak nyo. Pagkarinig nyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Su Zuan. Mukhang nagpatuloy pa rin ang lahi ng pamilya Su at hindi naputol ang dugo nila. Kung susumayan, malamang ay mga apo sa tuhod na niya ang mga ito. Pagkatapos magsalita, kinuha ng pulis ang telepono. Sinimulan ng tawagan ang lokal na numero sa Shanghai. Magandang araw po, MS, Su Wanqing. Medyo komplikado po ang sitwasyon. Huwag po sana kayong mag-isip na scammer kami pagkarinig ninyo nito. May isang matandang lalaki rito na mahigit 120 taong gulang na. Pero base sa mga impormasyong ibinigay niya, mukhang kayo ang apo niya sa tuhod. Pwede po ba kayong pumunta rito para tingnan? Kilalanin ninyo ang kamag-anak ninyo. Naguguluhan pa rin si Su Wanqing. Pero biglang may nagsalitang babae sa tabi niya. Mahirap asikasuhin yan. Wala na ang tatay ni Wanqing. Pati ang lolo niya, matagal na ring pumanaw. 3 o 4 na henerasyon na ang pagitan. Baka hindi na rin maging tumpak ang DNA test, di ba? Kahit na, pumunta pa rin kayo rito. At saka, magandang balita naman ito. Hindi naging madali ang buhay ng matanda. Mag-isa siyang nanirahan sa bundok ng ilang dekada. Sa ganyang edad, gusto pa rin niyang mahanap ang mga apo niya. Tumango si Su Wanqing at sinabing, sige po, pupunta kami riyan. Pagkababa ng telepono, nagtanong agad si Shu Weiwei. Wanqing, totoo bang pupunta ka? Kung totoo man yan, edi kukuha ka pala ng lolo sa talampakan yan. Sa Shanghai ngayon, 50 metro kwadrado lang ang laki ng bahay mo. Gagamitin mo pa yan para sa kasal mo sa hinaharap. Hindi naman sa pinipigilan kitang maging mabuting apo sa ninuno mo. Pero wala ka pa kasing kakayahan sa ngayon. Sa ganyang edad, siguradong gobyerno na ang bahala sa kanya. Kaklase ni Su Wanqing si Shu Weiwei. Sa totoo lang, kung aalagaan man ni Su Wanqing ang lolo niya, wala naman talagang kinalaman si Weiwei doon. Realistikong pagsusuri lang ang ginagawa niya. Una, huwag mo munang kilalanin para gobyerno ang mag-alaga. Pwede mo pa naman siyang dalawin sa nursing home, di ba? Nag-isip ng malalim si Su Wanqing at determinadong sumagot. May punto ka naman sa sinabi mo. Pero pakiramdam ko, hindi naging madali para sa lolo na mabuhay ng ganito katagal. Pupunta pa rin ako para makita siya. Pagkaraan ng mga 15 minuto, nakarating ng maayos si Su Wanqing sa sangay ng pulisya sa Shanghai. Kayo po ba si Miss Su Wanqing? Tiningnan ni Officer Zhang ang babaeng nasa harap niya. Maganda at kagalang-galang ang kanyang itsura. Lolo, kayo na po ang direktang makipag-usap sa kanila. Ako ang iyong ninuno. Napansin din ni Su Wanqing ang matandang puting-puti na ang buhok. Nagtatakang pinagmasdan niya ang itsura at tindig ng matanda. Sigurado ba silang 120 taong gulang na ito? Naglabas si Su Zuan ng isang larawan at inilapag ito sa mesa. Oo, ito ang litrato naming dalawa ng lolo mong si Su Chengshan. Ipinanganak siya noong bandang 1930. Tinuring mabuti ni Su Wanqing ang larawan. Siya nga ang lolo niyang si Su Chengshan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Su Zuan. May iniwan ba ang batang si Su Chengshan na listahan ng pamilya o family tree? Maaari mong tingnan, tiyak na nandoon ang pangalan ko. Natigilan si Su Wanqing. Mayroon nga kaming family tree. Pero hindi ko na alam kung nasaan na yun ngayon. Ngunit malabo niyang naaalala, na Su Zuan nga ang pangalan ng kanyang ninuno. Habang gulong-gulo ang isip ni Su Wanqing. Nang makita ni Su Zuan na hindi pa rin ito kumikibo, suminghal ito at nagsabi, kung sa tingin mo ay pabigat lang ako, kaya ko namang buhayin ang sarili ko. Sumingit naman si Officer Zhang. Lolo, sa tanda nyo na pong iyan. Paano nyo pa po bubuhayin ang sarili nyo? Kung hindi ako nagkakamali, may pera akong nakatago sa bangko. Seryoso ba kayo, Lolo? May pera pa kayo sa bangko? Magkano naman po? 6 na bilyon. Hindi pa ba sapat iyon para buhayin ang sarili ko? Nadismaya ng husto si Su Wanqing. 6 na bilyon. Baka naman noong sinaunang panahon pa na itabi iyan. Ano pang silbi niyan ngayon? Kung hindi ito panahon ng Republic of China, siguradong sa dasiya ito.
Tinatawag itong Dacia People's Bank. Habang nagsasalita, naglabas si Suzuan ng isang deposit slip. Ito ang katibayan ng perang idineposito ko noong unang bahagi ng dekada 50. Isang bankbook mula 70 taon na ang nakalipas. Maging si Officer Zhang ay nakiusyoso na rin dahil sa kuryosidad. Iho, tingin mo ba makakakuha pa ng pera gamit ang ganitong slip? Siguradong galing nga ito sa maagang panahon ng Dacia People's Bank. Sa tingin ko, hindi naman nalugi ang bangko. At wala namang nagbago sa pamahalaan ng Dacia. Kaya siguro ay mawi-withdraw pa ito. At dahil napakaraming taon na ang lumipas, kasama ang interes at iba pa, baka tumubo na ito ng makailang ulit. MS, Su Wanqing. Mapalad ka talaga, dahil ang pagkakaroon ng nakatatanda sa pamilya ay parang pagkakaroon ng isang kayamanan. Tumingin si Suzuan kay Su Wanqing. Iya, samahan mo muna ako sa bangko. Tumango si Su Wanqing bilang pagsang-ayon. Lolo, Wanqing na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi niya ito tinawag na lolo dahil lang sa pera. Kung pera lang ang habol niya, edi sana ay nakinig na lang siya sa payo ng mga kaklase niya at hindi na nagpakita rito. Agad na lumabas ang dalawa sa presinto. Naglakad lang si Su Wanqing kasama si Suzuan patungo sa bangko. Tutal, kahit saan naman ay may makikitang People's Bank. Makalipas ang ilang minuto, nakapili na sila ng isang bangko para mag-withdraw ng pera. Dito lang po kayo maupo, ako na po ang kukuha ng priority number natin. Pinaupo muna ni Su Wanqing si Suzuan sa waiting area ng bangko. Napansin din niya si Suzuan. Natila manghang-mangha habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bangko. Nagtanong si Su Wanqing, mayroon po kayong 5 bilyon. Magkano po ba ang balak nating kunin? Kumuha muna tayo ng ilang daang milyon para maayos ang mga kailangan sa ating ari-arian. Sige po, sapat na po ang ilang daang milyon. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan at excited si Su Wanqing sa loob-loob niya. Pero pinilit niyang huwag itong ipakita. Takot siyang isipin ng kanyang ninuno na mukha siyang pera. Pero grabe, 5 bilyon kaya iyon. Galing pa ito sa ninuno niya. Kakatwa naman kung walang sino mang magugulat sa sitwasyong ito. Lumipas ang higit sa 10 minuto. Nakakuha na ng numero si Su Wanqing at lumapit sa counter para sa transaksyon. Sinabi niya sa medyo may edad na babaeng teller. Magandang araw po, titingnan po kung pwede itong gamitin para mag-withdraw ng pera. Kinuha ito ng teller at sinabing hindi niya ito kilala. Ano to? Anong bagay ito? Isang katibayan ng deposito mula noon. Noong mga panahong iyon, ang tawag dito ay deposit slip. Deposit slip, ito. Mabilis na sinuri ng teller ang bagay na ito. Pagbukas nito, mayroon itong 2 pahina. Sa kaliwang pahina, may ilang mga paalala. Sa kanan naman, mayroong selyo. At ang logo ay talagang sa Dacia People's Bank. Pasensya na po, mayroon po ba kayong passbook o Longshin card? Hindi po namin kayo mabibigyan ng pera gamit ang bagay na yan. Hindi talaga maintindihan ng teller, kaya sinabi na lang niyang hindi maaaring mag-withdraw. Nagtatakang nagtanong si Su Wanqing. Bakit hindi pwede? Kahit na medyo luma na ito. Ito naman talaga ang deposit slip ng Dacia noong unang panahon, hindi ba? Basta hindi pwede, muling sinabi ng babaeng teller. Hindi namin matukoy kung totoo ba yan o peke, tama. Paano kung nabili mo lang yan sa isang antique market? Dapat pa ba namin itong iCash? Inis na sinabi ni Su Wanqing. Kung ganoon, maghanap ka ng taong nakakaintindi nito para tingnan. Siguradong totoo ito, nakita na ito mismo ng mga pulis. Sige na nga, maghintay ka sandali. Pumunta ang teller sa back office, hinanap ang bank manager at ipinaliwanag ang buong pangyayari. Sinabi ng manager na si Chen Feng. Baka nagkamali lang ng dala ang kliyente. Deposit slip ito mula pa 70 taon na ang nakalipas. Napakamot na lang sa ulo ang teller. Tatanong ko na po ang kliyente, sabi nila hindi sila nagkamali ng dala. Nandito raw talaga sila para mag-withdraw ng pera. Tinitigan ni Chen Feng ang deposit slip sa harap niya at nag-isip ng sandali. Ganto na lang, Xiao Zhang. Ako na ang bahala rito. Sige po, nakahinga ng maluwag ang teller nang marinig iyon. Pagkatapos, lumapit si Chen Feng kina Suzuan at Su Wanqing. Lolo, ang deposit slip na ito ay mahigit 70 taon na ang tanda. Dapat po sana ay passbook o long bank card ang gamit nyo para mag-withdraw ng pera. Hindi ba ito ang tama? Kalmadong nagtanong si Suzuan. Wala namang mali rito. Kung pwedeng i-withdraw, pakibilisan na lang. Kailangan ko ng pera para pambili ng bahay at mga gamit. Humingi ng paumanhin si Chen Feng bago nagsalita. Pasensya na po, Lolo. Hindi po namin maibibigay ang cash para rito. Hindi pa natatapos si Chen Feng nang biglang sumabog ang galit ni Suzuan. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Wanqing. Bangko ng bayan ng Great Xia ito noon. At hanggang ngayon, ito pa rin ang institusyong iyon. Bakit hindi ko pwedeng makuha ang pera ko? Nagpaliwanag si Chen Feng.
Lolo, huminhon po muna kayo. Ang ekonomiya ngayon at noong unang bahagi ng dekada 50 ay magkaiba na. Sa panahon ngayon, ang deposit slip nyo ay halos wala ng halaga sa kasalukuyan. Kung pipilitin nyo pong mag-withdraw, 500,000 na lang ang maibibigay namin sa inyo. 500,000. Nagtaka si Su Wanqing. Pero 5 bilyon ito, di ba? Tapos magiging 500,000 na lang ngayon. Nagpaliwanag si Chen Feng. Wala po kaming magagawa. Ito ang naging desisyon ng mga nasa itaas matapos ang konsultasyon. Ang deposit slip na ito ay hanggang 500,000 na lang ang halaga. Noong dekada 50, nagsisimula pa lang bumangon ang Great Xia at maraming dapat ayusin. Noong panahong iyon, sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Pero nang maging matatag na ang ekonomiya, ang palitan ng unang serye ng pera ng Great Xia sa pangalawang serye ay umabot sa 30,000 laban sa isa. Ibig sabihin, ang 30,000 sa unang serye ng pera, sentimo kapalit ng 1 yuan para sa ikalawang serye ng Daxia currency. Hindi makapaniwalang sabi ni Su Wanqing. Kung ganun, ang 5 bilyong sentimo ay magiging mga 150,000 na lang. Oo, ang 150,000 sa panahon ngayon. Kung isasama ang compound interest, siguro magiging triple na rin yan. Pwede na rin ang 500,000. Sapat na siguro yan para makabili ng magandang bahay sa Magic City, di ba? Tinanggap naman ni Su Zuan ang resulta. Para sa kanya, wala namang masyadong halaga ang pera. Tiningnan ni Chen Feng si Su Zuan pero wala siyang sinabi. Napailing na lang din si Su Wanqing. Sa Magic City ngayon, kung gusto mong bumili ng bahay sa halagang 500,000, pambili pa lang ng banyo yun, at masikip pa. Pero hindi naman nadismaya o nagalit si Su Wanqing. Matapos samahan ang ninuno na kumuha ng bagong Dragon Bank card, magalang pa rin niyang inakay si Su Zuan palabas ng bangko. Tungkol naman sa bagong ID picture, naasikaso na rin yun kanina sa bureau. Una, dinala ni Su Wanqing si Su Zuan para bumili ng ilang set ng damit. At isang local brand na cellphone na mahigit 2,000 ang halaga. Lahat yun ay galing sa sarili niyang bulsa. Hindi niya ginalaw ang 500,000 sa Dragon Bank card ni Su Zuan. Ikinatuwa ito ni Su Zuan. Pagsapit ng hapon, binalak ni Su Wanqing na ihatid si Su Zuan pabalik sa apartment niya. Pagkapasok pa lang nito ay nagsimula na siyang magreklamo. Dito ka nakatira, paliwanag ni Su Wanqing. Ninuno, nasa Magic City po tayo, at nasa sentro pa. Malaking bagay na po na may matitirhan tayo dito. Nagreklamo pa rin si Su Zuan. Hindi man lang ito kasinlaki ng kusina ko noon. Naalala niya ang dati niyang tinitirhan. Isa iyong malaking bahay na may courtyard sa gitna, mahigit 10 beses ang laki kumpara rito. At mayroon pang mga rock garden, hardin, lawa, at kung ano-ano pa. Inis na sinabi ni Su Wanqing. Ang 50 square meters dito ay katumbas na ng presyo ng 12 ng kusina sa probinsya. Nang gabing iyon, kumain ng hapunan si Su Zuan sa apartment ni Su Wanqing. Puno ng ngiti ang mukha ni Su Zuan. Siguro ito na lang ang tanging pag-asa ko ngayon. Putol na ang landas ko sa pag-akyat sa langit. Ang pamilya na lang ang tanging laman ng puso niya ngayon. At buti na lang, dahil sa kanya. Hindi siya pinandirihan ng pamilya niya kahit matanda na siya at mahina ang katawan. Dahil dito, sobrang nagaan ang loob ni Su Zuan. Masyadong maliit ang lugar na ito. Mayroon sana akong ilang malalaking bahay doon sa Beijing. Ibinigay pa yun ng emperador noong unang panahon. Pero siguro wala na ring silbi ang mga yun ngayon, no? Kung hindi, sana ay nadala kita sa isang malaking mansyon. Malungkot na sabi ni Su Zuan. May kinuha pa siyang ilang lumang titulo ng lupa, doon sa mga titulong yun. Ang isa ay galing pa kay Emperador Zuantong. Yung resibo ng deposito kanina ay mula pa sa unang bahagi ng Dakilang Xia. Binawasan pa ng ilang 10,000 beses ang halaga nyon. Kaya itong galing pa sa panahon ng emperador, lalong wala ng silbi. Ibig sabihin ba, pati itong mga perang papel mula sa lumang bangko ay hindi na rin pwede? Sabi ni Su Zuan habang naglalabas pa ng ilang lumang pera. Kung purong pilak sana yan, may halaga pa. Pero kung papel lang, kalimutan mo na. Gusto sanang magsalita ni Su Zuan. Pero nanahimik na lang siya. Yung mga ginto at pilak na bara. Ibinigay na niya ang lahat ng yun sa batang si Yang Song. Sino ba namang mag-aakalang haantong sa ganito ang lahat? Kung alam ko lang sana. Sana ay nagtabi na lang ako ng ilang kahon ng purong ginto. Hindi lang si Su Zuan ang nanghihinayang. Mas nanghihinayang si Su Wanqing. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na siya makapagsalita sa dami ng mga nangyayari. Akala niya noong una ay may 5 bilyon ang lolo niya. Tapos biglang naging 500,000 na lang. Lolo, sa kwarto ko na po kayo matulog. Ngayong gabi ay sa sahig muna ako hihiga. Bukas na bukas din ay titingin ako. Maghahanap ako ng mas malaking bahay na marerentahan natin. Huwag po kayong mag-alala. Itago nyo na lang po para sa inyo yang 500,000. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin nyo sa araw-araw.
Determinado ang loob ni Su Wanqing. Dahil para sa kanya, hindi biro na umabot sa ganitong edad ang lolo sa tuhod ko. Wala nang pagkakataon ang mga magulang ko na alagaan siya noon. Kaya ako na lang ang babawi sa lahat ng mga pagkukulang nila. At saka, narinig ko rin kay lolo noong bata pa ako, na kung may pagkakataon, dapat ko talagang mahanap ang lolo sa tuhod namin. Bakas din sa boses niya noon, na sobrang bilib at laki ng respeto ni lolo sa kanya. Sige, ayos lang. Ang sarap pala sa pakiramdam na may apo sa tuhod. Napangiti ng matamis si Suzuan. Dala ang kanyang tungkod, pumasok na siya sa loob ng kwarto. Kahit na hindi naman niya talaga kailangan ng tungkod na yun. Mabuti na rin to para hindi halata at hindi siya pagdudahan ng iba. Busy naman si Su Wanqing sa pagtingin ng mga paupahang bahay sa internet. Pero kanina pa siya naghahanap, wala siyang makitang swak sa kanila. Kaya naisipan niyang i-chat ang bestie niya. Bes, may sasabihin ako sa'yo. Nahanap ko na ang lolo sa tuhod ko. Pero sa ngayon, ang dami ko pang kailangang asikasuhin. Lolo sa tuhod. Napakunot noo si Su Qingyu. Nagkaroon kasi siya ng aberya kanina kasama ang isang matanda. At 100 mahigit na ang edad nung lolo na yun. Pero hindi niya naisip na baka iisang tao lang yun, kaya nag-reply siya. Dito ka na lang tumira sa villa ko. Tutal, mag-isa lang naman ako rito at hindi ko naman magagamit ang buong bahay. Kaso, hindi lang naman ako ang titira riyan. Kasama ko ang lolo sa tuhod ko. Wala yun, no. Para namang iba tayo sa isa't isa, huwag ka nang mahiya. Kung nandito ang kamag-anak mo, matutulungan din kitang mag-alaga sa kanya. At saka dahil sa edad ng lolo mo, siguradong hindi siya sanay mag-elevator, at lalong mahihirapan siyang maghagdan. Kaya hindi pwede sa mga lumang apartment na walang elevator. Pero kahit may elevator naman sa mga bagong kondo, baka hindi rin siya comfortable. Villa talaga ang pinaka-okay para sa kanya. Alam na alam ni Su Qingyu, na maraming matanda ang nahihilo kapag sumasakay sa elevator. Nag-isip muna si Su Wanqing bago nag-reply sa chat. Sige, hindi na ako mahihiya sa'yo. Magbabayad na lang ako ng upa sa'yo paglipat namin, ha? Ano ka ba? Pumunta ka na lang dito. Huwag ka na ngang maraming Saturday. Nasabi na rin niya kay Su Wanqing noon, na maganda ang pakiramdam niya sa nakachat niyang netizen na isinilang noong taong 2000 pataas. Kung pwede lang, gusto ko siyang makasama habang buhay. Pero sa huli, 120 taong gulang na 00 Hu, maniniwala ka ba? Nagchat si Su Wanqing at nagsimulang manukso. Di ba nakipagkita ka sa Prince Charming mo ngayong araw? Gwapo ba at kagalang-galang gaya ng iniisip mo? Hay nako, wag mo nang banggitin. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag may oras na ako. Nakakawalang kibo talaga. Naiirita si Su Qingyu tuwing naiisip niya ang tungkol doon. Bakit? Hindi ba siya gwapo? Hindi naman sa ganun. Hindi alam ni Su Qingyu kung paano ito sasabihin. Kung mas bata-bata lang sana ang matandang yun. Siguradong napaka-pogi niya talaga. O sige na, tama na to.